Nalangin din natin si Pastor Troy sa kanyang pagmiministeryo sa ibang iglesia, sa ibang kapatid sa San Pablo. Nalangin po tayo. Patuloy kami nagpapasalamat po Diyos sa kabutihan mo sa amin sa araw na ito, sa kabila ng masamang panahon, Panginoon, ay dinako mo kami sa lugar na ito upang makapag-aral ng isalita, makapag-fellowship sa isa't isa at makapagpanalangin sa isa't isa. Salamat sa biyaya nito, isang pribilehiyo para sa amin na makapagpuri at makapagsamba sa araw na ito. Alam namin na sa ibang lugar ay hindi pinahintulutan ang ganitong pagtitipon, ngunit kami lubos na napapasalamat dahil sa bansa namin ito ay open ng aming government sa kanilang mga gawain. Kaya aming pinagpapasalamat sa iyo. At nagpapasalamat din kami sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa at nadalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo sa mga kapatid namin na patulsa pa lang. Ingatan mo po sila, ilaw mo sila sa lugar na ito ng ligtas. Ngayon si Pastor Troy at si Ate Wilma na siyang mag-ministeryo sa Panginoon. Kayo mga kapasumama sa kanila, pag-iingat sa kanila, hanggang sa kanila. Muli ang masa, hindi ko na pinagkakawalan lahat. Ito ang dalangin sa mga business na ang mga mawag mo muna tayo. Nasa ina
topic po na ating pag-aaralan sa ating ito ay patungkol sa worship. No? So, pag sinabing worship, marami kong pwede talakayin, no, na topic. Pero gusto kong umikot yung ating pag-aaral sa pagsagot sa tanong na to. Ano nga ba ang totoong pagsamba? Ano nga ba ang totoong pagsamba? Dito, ating pag-aaralan at tatalakayin natin kung ano nga ba yung totoong pagsamba? Kung ibig ko sabihin, sino nga ba yung dapat natin sinasamba? Ito yung walang iba kundi ating Diyos. Hindi na natin tatalakayin kung yung pagsamba ng ibang mga religion sa kanilang mga Diyos. Gusto ko mag-focus tayo sa pagsagot sa tanong na ano nga ba ang totoong pagsamba na may kinalaman sa ating Diyos. At kung tatanungin natin, no, yung mga tao sa ating kapaligiran, no, kung ano yung pagkakaunawa nila at pagkakaintindi nila sa worship, maaaring makatanggap tayo ng iba't ibang kasagutan kung ano yung pagkakaunawa nila patungkol sa worship. Pero ngayon, gusto kong tingnan natin kung ano nga ba yung sinasabi ng Bible about worshiping God. About worshiping our God. Una, gusto kong tingnan muna natin kung ano nga ba yung definition ng worship, ng word of worship. Sabi rito, to adore, to pay divine honors to reverence with supreme respect and veneration. So yan daw yung definition ng word na worship. Sabi naman sa American Dictionary of English Language o Logos Webster ay ganito. The real worship will require our heart to be centered on God Himself. We must not only thank God for what He has done for us, but we must thank Him and praise Him for what and who He is. So sinasabi rito na require daw na ang ating puso ay nakasentro, no, sa ating Diyos. No? Hindi lang upang papurihan siya, pasalamatan siya sa kanyang mga, kundi upang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos. Pero sa pagtalakay natin sa topic na ito, gusto kong makita natin o makita nyo na tayo sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kung sino yung Diyos at kung ano yung sinasabi ng Biblia, no? Yung katotohanan na patungkol sa Diyos. Kaya nga, sa pagsamba natin, hindi dapat para tayong unconscious, no? Na hindi natin alam kung bakit nga ba tayo dito. Kasi yung ibang mga tao, pumunta sila sa church, pero hindi nila talaga alam kung ano yung reason nila kung bakit sila pumunta sa church. No? Kung ano ba yung dapat na reason para pumunta sa church. Naalala ko medyo bata-bata pa ako, may mga kaibigan ako, no? Siyempre hindi pa naman ako Kristiyano, kahit yung mga kaibigan ko. Minsan nag-iaya sila magsimba, pero tinatanong ko kung bakit tayo magsisimba. Ang sagot nila, bawas kasalanan. So may mga ganung reason. Yung iba naman, sumasama kasi nayaya. No? Nayaya na. Pumunta sila sa church kasi nayaya na. Yung iba naman, marami rin akong nakausap na dati bakit sila pumunta sa church. Iba-iba yung dahilan nila. Meron kasi may problema sila. Kasi na nasa church. Yung iba, dahil sa sarili lang interest kaya sila pumunta sa church. Pero ano nga ba yung sinasabi ng Diyos o ng Biblia? Kung ano nga ba yung dahilan kaya tayo pumunta sa iglesia? Ano nga ba yung dahilan kaya tayo sumasamba? At yun yung gusto kong talakayin natin. No? Kung ano nga ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa worship. Kaya sa ating pagsamba, hindi lang dapat puso, no? yung request sa ating pagpunta rin sa iglesia, kundi mix heart, soul, and mind. Yung tatlong yun dapat nakatuon sa ating Diyos. Dapat conscious tayo kung bakit tayo nandito sa church. Conscious tayo kung bakit tayo sasamba sa Diyos. No? At hindi lang tayo pumunta sa iglesia para sa pangangailangan natin o sa mga bagay ng mga mundo o sa mga pasarili natin pangangailangan. Hindi pumunta tayo sa church para sumamba sa ating Diyos. At malinaw sa Biblia kung bakit kailangan natin sumamba. Sapagkat sabi sa Bible, ang pagsamba ay inutos ng Diyos. No?
tayo inupusang sumamba sa Diyos. At yung mga talatang yan ang magpapakita na sinabi ng Biblia na tayo kailangan sumamba sa Diyos. So, tingnan natin isa-isa yung mga talatang yan. So, pakibasa ito yung Psalms 29, verse 2. Ate Kata, tapos kay Gabriel, yung Psalms 45, verse 11. Duro kay Maymay na lang yung Luke 4, verse 8. Awit, chapter 29, verse 2. Ikuha niyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Sabayin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Sa banal na kagayakan. 45. 45 verse 11. At nang sa akin ng hari ang iyong ganda, yabang siya ay iyong Panginoon, lumukod ka sa kanya. At sumagot si Jesus sa kanya, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang iyong Panginoon. Dito sa tatlong talatang to, sinasabi rito na iniutos na tayo sumamba sa Diyos. No? Di ba? Sabi sa Psalms 29, iuul ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa Kanya at sambahin ninyo ang Panginoon. Ito'y pautos, diba, na salita. At sabi sa 45:11, at nanasahin ng hari ang iyong tanda, yamang siya ay inyong Panginoon, yumukod ka sa Kanya. Ang pagyukod ay act ng worship. Grabe makita. At dito yung sa Luke, ito yung context mo sa Luke, di ba? Nung ang Panginoong Yesus ay nasa atilang at nag-aayuno, sinutuso siya ni Satan na sinasabi, ibibigay ko sa inyo lahat. Lumod ka na sa akin at sumamba. Pero sinabi ng Panginoong Yesus, nasusulat, sambahin mo ang Panginoong Diyos at siya lamang iyong pagkakiluhan. Ito malinaw na sinasabi sa Biblia na tayo inuutusan para sumamba. Inuutusan tayo para sumamba. At hindi lang tayo inuutusan, malinaw rin sa Bible na sinasabi na karapat-dapat nating sambahin ang Diyos. Hindi lang tayo inuutusan, kundi karapat-dapat din natin siya sambahin. No? Ang Diyos ay karapat-dapat na sambahin. At yung mga talatang yan ang magpapatunay kung bakit karapat-dapat ng Diyos na sambahin. Sabi sa John 3:16, kabisado ng lahat ng talatang ito, sapagkat din na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito pa lang makikita natin kung gaano katindi yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos para sa atin na dapat ay patungo sa kakampan pero nagkaroon ng buhay dahil sa pagbibigay niya ng kanyang nag-iisang anak. Dito pa lang ay karapat-dapat na sambahin ang ating Panginoon. Tapos sabi sa Romans 5, verse 8 ay ganito, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. And 2 Peter 3:9 ay ganito, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalan na itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig ng sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Dito sa tatlong talata ito makikita natin kung bakit dapat karapat-dapat sambahin ang Diyos. No? Na ang Diyos, para hindi mapahamak ang mga makasalanan, binigay niya ang kanyang anak. At nung tayo makasalanan pa, si Kristo, anak ng Diyos, ay namatay para sa atin. At dito sa verse na sa 2 Peter 3:9, sinasabi rito na Diyos hindi siya mabagal. Ang gusto lang ng Diyos
na lahat ng tao, lahat ng makasalanan ay bumating sa pagsisisi. Dahil ng Diyos na mapahamak ang tao. Ganun kabuti, ganun kadakila ang pag-ibig na meron ng Diyos. Kaya dito pa lang makikita na natin na karapat-dapat sabihin ng Diyos sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat sa mga bagay na tinanggap natin na kaligtasan, sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat na pag-alayan ng buhay ng kanyang anak. Pero ang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang anak at ang kanyang anak ay namatay doon sa krus. At ang Diyos sa kanyang pagiging mabagal sa pagkagalit, hinihintay niya na yung tao na makasalanan ay manumbalik at magsisi. Dito ay makikita natin na karapat-dapat talagang sambahin ang ating Diyos. Kaya nga according sa Bible, we should worship God in spirit and in truth at hindi sa pamagitan ng pagtitiwala sa ating sarili. Yan ang makikita natin sa John 4, verse 24 at sa Philippians 3, verse 23. Verse 3. Na sinasabi na tayo sumasamba sa Espiritu at katotohanan. At sa Philippians 3, verse 3, ganito ang sinasabi. Sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagtitiwala sa ating sarili. Sumasamba tayo sa Diyos, hindi dahil sa meron tayong tiwala sa ating sarili, kundi ang tiwala dapat natin ay nakatuon kung sino ang Diyos at kung ano yung ginawa ng Diyos. Kaya kung titingnan natin yung word na worship sa concordance, makikita natin ng maraming beses na kapag binabanggit yung salitang worship sa Bible, ay nakakabit yung tatlong ito sa isa't isa. No? May tatlong nakakabit kapag binabanggit yung worship sa Bible. At ano nga ba yung tatlong nakakabit sa salitang worship sa Biblia? So, ito yung tatlong ito. Sacrifice, giving, and humility. Sacrifice, giving, and humility. So gusto ko tingnan natin yung tatlong yan ng magkakaiwalay. No? So una, sacrifice. Worship and sacrifice. No, tingnan natin yung sacrifice. So pakibasa po yung Genesis 22 verse 5. Ate Kata. Genesis chapter 22 verse 5. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang taon, naghintay kayo rito at ng asno, at ako ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. So, alam naman natin yung kwento na to, no? Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, ialay niya yung kanyang anak ni Isaac, na si Isaac, yung isa niyang anak na si Isaac. At itong verse na to, ito yung papunta na sila sa bundok kung saan niya iaalay si Isaac. At dito makikita natin, no, kung paano kinulit ni Abraham yung kanyang pag-aalay sa worship. Diba? Ang layunin nila kaya sila umakyat doon para ialay yung kanyang anak ay sa utos ng Panginoon. Pero ano sabi niya lang ni Abraham sa kanyang mga tauhan? Maghintay kayo dito at ang asno at ang bata at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. So nung unang tipan, lumang tipan, no? Part ng worship ay yung pagsasakripisyo. No? Pero ang sinasakripisyo hindi yung anak, kundi yung hayop. No? Bilang pambayad sa kanilang kasalanan. Pero dito, ang ihahandog ni Abraham yung kanyang nag-iisang anak, si Isa, dahil yun ang utos ng Panginoon. At dito makikita rin natin yung isang simbolo, no, na nakakonekta kay Kristo. Kung paano si Abraham ay iaalay niya yung kanyang anak, gayun din yung ginawa ng Kristo. No, ganun din yung ginawa ng Diyos. Inialay ng Diyos yung kanyang nag-iisang anak na si Jesus, yung sa krus.
At dito, alam naman natin yung kwento na pagdating nila doon sa bundok, no, at iaalay niya na si Isaac, ay pinigilan ng Diyos si Abraham na patayin ang kanyang anak. Pero alam naman natin na nung si Jesus ang iaalay ng Diyos para sa kahalili sa atin, hindi pinigilan ng Diyos ang kanyang sarili. Bagkus ibinuhos ng Diyos yung lahat ng galit yung sa kanyang anak, alang-alang sa atin. At dito makikita rin natin sa kwento na to, no, kung paano si Abraham ay nagsalita ng propesiya. No, nung sila ipaakit pa lang ni Isaac doon sa bundok para ialay si Isaac, nagtanong si Isaac kay Abraham. Ano makikita natin sa Genesis 22, verse 8, no? Na tinanong ni Isaac si Abraham, Ama, nasan yung hayop na ating iaalay? Pero ano sinagot ni Abraham kay Isaac doon sa verse 8? Kaya sinabi ni Abraham sa kanya, ang Diyos ang kakaloob ng korderong handog. So ito yung isang prophecy, no? Na nung pagdating nila sa bundok, alam naman natin na pinigilan ng Diyos si Abraham na patay ng anak niya. At meron tupa na nakasabit yung sungay doon sa malapit kung saan sila maghahandog. At yun ang inihandog ni Abraham. Pero ito yung tumutukoy din sa prophecy na meron isang final handog o sacrifice na ibibigay ng Diyos. Ito yung walang iba kundi yung kanyang nag-iisang anak. Doon sa krus ng Kalbaryo. At dito sa kwento nito, makikita rin natin kung ano yung reason ni Abraham, bakit hindi siya nagdalawang isip na ialay yung kanyang anak. Dahil alam ni Abraham na kayang buhayin muli ng Diyos yung kanyang anak. Alam ni Abraham, at may tiwala si Abraham na kayang buhayin muli ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak. Kaya nga sabi sa Hebrews, no? Hebrews 11 ay ganito. 11 verse 19. Sabi rito, itinuring niya na maging mula sa mga buhay ay maaaring buhayin ng Diyos ang isang tao at sa matanhagang pananalita siya ay muli niyang tinanggap. Ito sinasabi ng author ng Hebrews, ang Diyos ay kayang buhay ng mga patay. Kaya ganun din si Abraham. Ganun ang pagtitiwala ni Abraham na kayang buhayin ng Diyos ang kanyang anak. Kaya nga totoong biblical worship ay nakatuon o nakatungo at nakakonekta sa ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpadana ng kanyang dugo, nagsakripisyo ng kanyang buhay alang-alang sa atin. At ang katotohanan na siya muling binuhay sa ikatlong araw na nagtagumpay sa kabatayan. No? Kaya nga, yung sakripisyo ngayon, no? Yung pagsasacrifice pagdating sa worship, hindi na natin ginagawa. Sapagkat yung sacrifice ng lumantipan ay isang anino lamang ng isang laki ng sakripisyong gagawin ng ating Panginoong Hesus. Nung Panginoong Hesus ay nagsakripisyo ng kanyang buhay doon sa krus, nagsakripisyo siya minsan, magpawalang hanggan. Kaya nga hindi na natin ginagawa ang sacrifice pag nag-worship. Pero meron tayo makuha ang application dito para sa panahon natin ngayon na ganito, no? Sa ating pagsamba o sa worship sa Diyos, ating munang isang tabi ang lahat ng ating iniisip o lahat ng ating pangangailangan, bagkos na ihandog natin ang ating sariling buhay na sakripisyo, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Totoo na hindi na tayo nagsasakripisyo ng hayop. Pero ibig sabihin wala na tayong gagawin para sa Diyos. At sinasabi sa Biblia na ihandog natin ang ating sarili sa Diyos. Kaya nga, sabi ko kanina, kapag tayo pumupunta sa iglesia, dapat hindi tayo unconscious kung bakit nandito tayo. Kundi dapat conscious tayo kung bakit nga ba tayo nandito. No?
nandito tayo para ialay yung ating sarili bilang buhay na handog sa Panginoon. At yan ang makikita natin, no? Sa Romans 12, verse 1 and 2. Sabi rito, kaya mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. So yan po ang dapat natin gawin. No? Totoo, hindi na tayo tulad ng lumang tipan na nagsasakripisyo ng hayop sa pagsamba. Pero inuutos sa atin sa Biblia na ihandog natin ang ating sarili sa Panginoon sa pagsamba. Kaya nga dapat pag pumunta tayo sa iglesia, dapat handa ang ating isip, handa ang ating puso, handa ang ating kaluluwa. At ito'y nakatuon sa ating Diyos. Hindi lang puso kundi isip, puso, at kaluluwa. At ito'y ating isakripisyo sa Diyos. At alisin muna natin sa isip natin yung mga bagay na nasa mundo, yung mga problema, yung mga isipin sa trabaho, kundi bagos. Ituon natin ang lahat na meron tayo sa pagsamba, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at pag-aalay ng ating sarili sa Diyos. Pangalawa, pag pinag-uusapan ng worship, isa sa nakakabit dito ay giving. So, giving, maraming issue pagdating sa giving, no? So, marami kasing iglesia na halos puro giving na ang tinuturo. Pero dito, gusto ko talakayin din natin yung giving. Pero ano nga ba yung tinuturo ng Bible patungkol sa giving? No? Bilang sa ating pagsamba. No? Kasi yung giving ay part ng pagsamba natin sa Panginoon. So sabi sa Deuteronomy, pakibasa muli, Deuteronomy 26 verse 10, ilagay well at kay Ate Maymay sa 1 Chronicles 16:29. Deuteronomy 26 verse 1. At ngayon, dala ko ang una sa mga bunga ng lupa na ibinigay mo sa akin, O Panginoon. Iyong ilalapag sa harapan ng Panginoon mong Diyos at sasamba ka sa harapan ng Panginoon mong Diyos. 1 Chronicles 16, verse 22. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian ng marapat sa kanyang pangalan. Magdala kayo ng handog at magsiparangan kayo sa harapan. Inyong sabahin sa panatawan sa banal ng ayusin. Dito makikita natin sa mga talatan ito na binasa natin na ang pagbibigay kaloob ay part ng real worship. No? Ito'y bahagi ng pagsamba. Pero gustong dito umikot yung pag-aaral natin patungkol sa giving and worship sa tanong na to. Ano nga ba ang nag-uudyok sa atin kaya tayo nagbibigay ng kaloob? Ano nga ba yung nag-uudyok sa atin? Bakit tayo nagbibigay ng kaloob? Alam naman natin na part ng worship ang pagbibigay kaloob, no? Sa ating mga kinita o sa mga bagay na ibinigay ng Diyos, sapagkat alam naman natin lahat na meron tayo ay galing sa Diyos. At sinasabi sa Bible na ibigay natin yung nararapat sa Diyos. Tulad yung sinabi ng Panginoong Jesus nung tinanong siya ng mga Pariseo na kanino ba kami magbibigay? Kay Cesar ba o sa kanino ba namin bibigay yung aming salapi? Diba? Tinuha niya yung salapi, di ba? At sinabi, kaninong mukha ang nasa baryang ito? Kay Cesar. Ang sabi ng Panginoon, ibigay niyo ang kay Cesar at ibigay niyo sa Panginoon para sa Panginoon. So, dito, tungkulin talaga natin na ibigay natin yung mga bagay na para sa Panginoon. At isa na ito, yung pagbibigay kaloob. Ito ay part ng worship. Pero ano nga ba
Yan yung tanong. Ano nga ba yung nag-uudyok sa atin? Bakit tayo nagkaka-loob? So, narinig nyo na ba o na alam niyo yung kasabihan na yan? You get out what you put in. O yung sa Tagalog na kasabihan, kung ano ang sinukso, siya din maluluto. So, siguro, bata pa ako, naririnig ko na yung kasabihan na yan eh. No? Kung ano yung sinukso, siya maluluto. At nakakalungkot, maraming iglesia na ginagamit yung kasabihan na yan para sa giving. No? Sinasabi nila, kapag nagbigay ka sa gawain ng Panginoon, o kapag kung ano man ibinigay mo sa gawain ng Panginoon, babalik sa iyo, mas doble pa. So, hindi ko sinasabing mali na magbigay. No? Kasi inutos nga sa Bible na magbigay tayo. Pero, yung layunin ng ganitong turo ay baluktot. Kung ikukumpara natin sa layunin na sinasabi ng Bible, kung paano ba dapat tayo magbigay. Sapagkat yung layunin na ito, para lalong dumami ang magbigay. Pero ang motibo ay mali. Kasi parang nag-i-imbes eh. Sige, magbibigay ako ng ganito kasi ibabalik naman pala ng Panginoon ng doble. So mali yung motibo ng pagbibigay natin kung ganyan ang kaisipan natin sa giving, sa worship. No? Eh, hindi dapat dahil sa meron tayong makukuha ang kapalit na interes sa pagbibigay, kaya tayo nagbibigay. So mali po yun. Kasi ang sinasabi ng Biblia at ang layunin natin kung bakit tayo nagbibigay, hindi dahil sa makukuha natin kapalit, kundi ano? Dahil sa pag-ibig. Nagbibigay tayo dahil sa pag-ibig. At kung titingin tayo ng example, no? Kung sino nga ba yung nagbibigay ng may pag-ibig, wala tayong bang makikitang best example dito kundi yung Diyos. Bakit? Diba, sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. So, paano na ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan? Ibinigay niya ang kanyang anak. At sabi sa 1 John 4:19 ay ganito, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Bakit tayo umibig? Kasi tayo yung unang umibig ng Diyos. Ngayon, kung i-connecta natin ito sa giving, bakit tayo nagbibigay? Kasi yung Diyos ang unang nagbigay sa atin. Ibinigay ng Diyos yung kanyang anak. At tayo ay ibinibigay natin. Kung ano nga ba yung kaya natin nagbibigay sa Diyos ng may pag-ibig. Kasi inibig tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak eh. Kaya pag-ibig din yung nag-uudyok sa atin kung bakit tayo nagbibigay sa Panginoon. Kaya pag-ibig ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay. Pero kung tandaan natin, hindi natin madadaya yung Panginoon eh. Alam ng Panginoon kung ano nga ba yung mga puso natin. Kung tayo nga ba ay nagbibigay ng may pag-ibig o nagbibigay na tayo dahil sa ating mga sariling interest. So sabi nga sa sa 1 Corinthians, kung magbibigay nga tayo ng hindi pag-ibig yung dahilan, sabi sa 1 Corinthians 13:3 ay ganito. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ipamigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, ay wala akong pakinabang. Tandaan natin, kung ang purpose ng ating pagbibigay ay para meron tayong matanggap pabalik. Sinasabi nito na salita ng Diyos. Sayang lang yung pagbibigay natin kapag wala tayong mapapakinabang. Subalit kung walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Kaya dapat ang motivation natin, kaya tayo magbibigay, ay ang pag-ibig. Pero huwag niyo sanang pagkamalian yung naisipin na hindi ako naniniwala na kapag tayo nagbigay sa Panginoon, hindi niya ibabalik
No? Totoo na ang Diyos ay nakikita niya ang ating puso. Alam ng Diyos kung tayo ba ay nagbibigay ng may pag-ibig o nagbibigay tayo batay sa ating interes. At naniniwala rin ako na ang Diyos na nakakita ng puso ng tao, ang siya magbabalik nito. Pero hindi katulad ng turo ng iba na kapag nagbigay ka, ibabalik sa iyo ng doble. Hindi ganun. Ang Diyos ang makakaalam kung kailan niya ibabalik at kung paano niya ibabalik. Kaya nga sabi sa Galatians 3, kaya kayo pakibasa nga, Galatians 6, verse 7 and 9, ay ganito. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring doon, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit ang naghahasik sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupay. Nasabi dito sa Biblia na ang Diyos ang magbibigay, magbabalik, pero may tamang panahon. At nakikita ng Diyos kung tayo ba ay nagbibigay ng may pag-ibig o nagbibigay tayo sa sarili natin pagnanasa o ayon sa nasa ng ating yaman. Tandaan natin na yung mga ginagawa natin mabuti sa takdang panahon ay ibabalik yan ng Diyos. May tamang panahon ng pag-aanos sinasabi dito. Kaya kayo point ko patungkol dito sa giving ito. Pagdating sa worship at giving, ang mga buudok dapat sa atin din yung pag-ibig kung paano dahil sa pag-ibig ibinigay ng Diyos sa kanyang anak at dahil sa pag-ibig ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Kaya pag-ibig din ang dahilan o nag-uudyok dapat sa atin pagdating sa giving and worship. Bibigay tayo dahil ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. Umiibig tayo dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Pangatlo, tunay huli, pag pinag-usapan ng worship, nakakabit dito ang salitang humility. No? Bakit nga ba tayo sumasamba? Sumasamba tayo dapat na may pagpapakumbaba. So sabi sa Joshua 5:14, ay ganito. Joshua 5, verse 14. At kanya sinabi, hindi ako naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon. Hindi. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon. At si Josue ay sumubsob sa lupa, sumamba, at sinabi sa kanya, ano na ipag-utos ng aking Panginoon? Kanya dito. So dito, kung titingnan natin yung context ng talata nito, ito yung panahon na sasakupin na ng bayan Israel yung Kanaan. No? Kanila nang papasukin yung Kanaan para angkinin. At si Joshua, yung panahon na yun, siya yung itinalaga ng Diyos na pinuno ng bayan ng Israel. Pero habang nakatalo siya sa malayo, may nakita siyang taong nakatayo. At kanya nilapitan ito at tinanong kung ikaw ba ay away o kakampi. Pero sabi nung taong kanya nakita, hindi, ako naparito bilang pinuno ng hukbo. Nung panahon na yun, ang pinuno ng hukbo ay si Joshua. Pero anong ginawa ni Joshua? Nagmataas ba siya? Inangkin niya ba yung pagiging pinuno? Hindi. Nagpakumbaba siya. Diba? At sinamba niya ang Panginoon. So sa pagsamba sa Panginoon, dapat ganun din. May pagpapakumbaba. At sabi sa Psalms 95, verse 6 ay ganito. Psalms 95, verse 6. O parito kayo, tayo sumamba, at lumuhod tayo. Lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha. No, sa pagsamba,
nung panahon na yon ay ang pagyukod ay part ng pagtanda ng humility. No? Kaya nga, pag sumasamba talaga dapat, ang mga tao ng Diyos, dapat may humility. No? May pagpapakumbaba. Hindi katulad ng mga pagsamba. Ngayon, no? Isa kasi sa nagiging hadlang kung bakit sumasamba tayo ng walang paggalang ay pride. No? At makikita natin sa Proverbs 16 verse 18 kung ano ba ang naitudulot ng pride sa tao. Sabi sa Proverbs 16:18 ay ganito. Ang mapagmataas ay nauna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabulag. So yan yung nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makapagsamba ng may kaabubaan o may humility sa Panginoon. Pero dapat kapag tayo sumasamba sa Panginoon, tayo sumasamba ng may mababang puso, may pagpakumbaba. Pero ngayon, ano mapapansin natin sa mga iglesia na sumasamba sa Panginoon? Ano ba tayo nakikita ang pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba? So, kung titingnan natin yung mga iglesia ngayon, no? Lalo na yung may mga malalakas na music o yung mayroong tinatawag na praise and worship, hindi mo na makita yung paggalang sa pagsamba. No? Parang katulad na sila ng mga nasa mundo, no? Parang na sila nasa concert. Wala tayong makikita sa Biblia na sumasamba ang mga tao ng Diyos na naglulundagan, nagsasayawan, nagsisigawan. Kapag sumasamba sila sa Diyos, sumasamba sila ng may paggalang. Kaya yung mga ganang iglesia, hindi sila sumasamba ng totoo sa Diyos. Hindi ginagawa nila mga bagay na yun batay sa kanilang sariling kasiyahan. Mas masaya kasi yun di ba? Yung ganung pagsamba. Nag-enjoy sila ron. Pag labas nila sa church, masaya yung puso nila. Pero totoo, masaya kaya yung Panginoon sa ginawa nila. Naluwalhati kaya nila sa kanilang pagsamba yung Panginoon. Palagay ko hindi. Kasi hindi ganun yung sinasabi ng Diyos na dapat na pagsamba. Kasi kung titingnan natin, o kung aalalahanin natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng pagsamba na tinutukoy sa Bible, kung ano nga ba yung real ito tumutukoy sa brutal ng pagkamatay ng ating Panginoon Diyos sa krus. Bakit tayo sumasamba sa Diyos? Bakit tayo nandito? Kasi tayo ay tinipon ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesus Diyos sa krus. Nandito tayo dahil sa binigay ni Jesus yung kanyang buhay doon sa krus. Kaya nga kung aalalahanin natin yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, hindi na mahirap sa atin na sumamba ng may kababaan. Hindi na mahirap sa atin na sumamba ng may pagpapakumbaba. Kung tuwing pupunta tayo sa church, ay inaalala natin yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Oo, pinahirapan siya. Halos magkakutay-kutay ng katawan niya sa hagupit, palo. At nung pinako siya sa krus, pinako siya walang saplot. At doon sa krus, namatay siya. Alang-alang sa atin. Magagawa kaya natin magsaya? Kung alam natin na yung dahilan ng ating pagpunta rito ay dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Para purihin ang ating Panginoon Jesus na siyang nagdusa alang-alang sa atin. Hindi natin magagawa magsaya. Kundi, sasambahin natin siya ng may kababaan dahil sa kanyang ginawa na walang ibang makakagawa kundi namin si Jesus lang. Kaya nga sabi sa Revelation 4, verse 9 to 11 ay ganito. At kapag ang nilalang na buhay ay nagbigay ng kalwalhatian, karangalan at pasasalamat sa nakaupo sa trono, doon sa nabubuhay ng pakailangan. Yung 24 na matanda ay nagpapatira pa sa harapan ng nakaupo sa trono. Sumasamba doon sa nabubuhay magpakailanman at inihagis nila ang kanilang mga korona sa harapan ng trono na nagsasabi, karapat dapat ka, Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng luwalhati at karangalan
at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nilikha. At sabi sa 5:9 ay ganito. At sila'y nag-awitan ng isang bagong awit na nagsasabi, Ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo, binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa iba't ibang libid, wika, bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang isang kaharian at mga pari para sa aming Diyos. At sila ay maghahari sa ibabaw ng lupa. Verse 12, na nagsasabi na may malakas na tinig ang kordero na pinaslang ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kalulutian, at katapusan. Karapat-dapat nasambahin ang ating Panginoon na may kababaan. So ang point ko lang dito, ito. Ang pagkakilala kung sino at kung ano ang ginawa ng Diyos ang nagpudyok sa akin sumamba ng mapaglalang at pagpakumbabaan. Kaya dapat ang totoong pagsamba, no, ay may paggalang sa Diyos. No? May pagpapakumbaba sa Diyos. No? Sinasakripisyo natin ang ating sarili, nagbibigay tayo ng may pag-ibig, at sumasamba tayo ng may paggalang. Yan yung totoo pagsamba. Yan yung real worship. Kaya yung tanong natin nung una, ano nga ba ang totoong pagsamba? So yan yung totoong pagsamba. Tayo sumasamba na handang isakripisyo ang ating sarili. Tayo sumasamba na nagbibigay na may pag-ibig at tayo sumasamba ng may humility. So, may tanong po? Kung may tanong at di ko masagot sa pastor, pwede na bahala siya. Pero kung wala naman pong tanong magpahinga na po tayo. So, manalangin po muna tayo. Patuloy kami nagpapasalamat o Diyos sa kabutihan mo sa kabila ng masamang panahon ay dinako mo kami rito, Panginoon, upang mapag-aaral. Salamat sa mga paalala ng aming napakinggan kung ano nga ba yung totoong pagsamba. Dito umiikot pagsasakripisyo ng anong sarili para sa iyo, Panginoon, at ang pagbibigay ng may pag-ibig at pagsamba ng may kababaan dahil sa amin at dahil sa ginawa ng Panginoon. Tulungan mo nga po kami, Ama, na sumamba ng naayos sa iyong salita at kalugod-lugod sa iyong oras. Hindi ang masaya ito ng pinagkatuan. Lahat ko yung dalangin sa Kristo Jesus ang salita. Kung tayo.